Hi! Good morning! Nagkape na ba ang lahat? Coffee muna tayo dahil ako ay mayroong itatanim na gumamela na red. Yes, so hopefully mag-grow siya, mabuhay. Guys, alam nyo ba, sa ganitong edad, no, dapat maging masaya tayo sa pagtatanim para nagpo-produce siya ng oxygen na tayo rin na makikinabang. Kung tayo ay mayroong maliit na kapaligiran or kung size lang ng bahay natin, yung lupa natin, maraming mga empty bottles, no? Or empty gallons na pinaglagyan ng, halimbawa ay pinaglagyan ng mineral water or timba na sira na, improvise nyo, taniman nyo, or yung terrace, lagay nyo ng maliit na attached garden, no? Kung mayroon kayong terrace. Kung wala naman, gumawa kayo, improvise terrace sa wall ng bahay nyo, no? So, para magkaroon ng nice outlooks ang bahay. And yes, alam nyo ba na sa ganyang pamamaraan ako nagiging masaya? Pag may mga pumupunta dito na kapitbahay, kukwentuhan ako kung sino-sino. Nowadays, natuto na ako maging prangka. Like ko sinasabi sa kanila na, buti ka pa, ang dami mong free time. Sabi niya, ikaw din naman wala ka namang ginagawang marami. Sabi ko, hindi ako naubusan ng gawain. Ang dami kong dapat gawin. Maglinis ng bahay, hindi natatapos. Sabi niya, araw-araw ka lang naglilinis. Iilan lang naman kayo sa loob ng bahay. Sabi ko, yung maglinis ng bahay, kasi every now and then, ginagamit natin yung facilities ng bahay, dapat linisan. And then, may mga kortina, after 1 week, papalitan naman, katatapos lang maglaban ng kortina. 1 week after, lalaban mo naman yung mga bedsheet. Diba? Then, kung ano-ano, tablecloth, or sofa, cloth, yung mga ganyan. So, organize, every week, every day, meron talagang trabaho. So, sino nagsabi na hindi dapat araw-araw naglilinis? Sinong nagsabi na bakit hindi na kailangang matapos ang trabaho? Guys, tingnan natin yung kapaligiran, or siguro it's a natures, no, natin, yung talagang naturally malinis ka sa bahay, masakit yung mata mo na nakikita mo na may mga gabok-gabok. Alam nyo guys, yung bahay ko unfinished kasi inabot na ito ng pagka-college ng mga anak at pamangkin ko, so hindi ko na talaga napa-finish ito at wala na rin akong balak na ipagawa, ipa-finish ito. Sabi ko nga, kung ano na lang, as much as komportable naman ako dito, umulan at umaraw, kumulog at kumidlat. Actually, itong bahay ko na to, mas maganda pa ito kaysa doon sa tinutuluyan ko sa abroad, no? Samantalang yung sa abroad, magbabayad ako ng napakamahal, pero yung kitchen ko, hindi ganun kaganda sa paningin ng iba. Alam ko rin naman, hindi ganun kaganda, pero mas maganda pa to kaysa sa kitchen namin sa abroad. Kasi yung kitchen namin sa abroad, nakaharap sa daanan ng tao. At least ito, may privacy, no? So, hindi man ganun ka bongga, I mean, komportable, no? So, anyway, ang dami ko na naman daldal. Ay, siya nga pala, nag-harvest ako kaninang umaga, nagdidilig ako, nag-harvest ako. Then, nag-harvest din ako ng serpentine para sa glucose ko. Alam nyo ba kung paano ko kinoconsume ang serpentine? Para luluyusin ko muna iyan, palalantahin ko muna. Luyos is salita sa Quezon. So, lanta po ang ibig sabihin. Palalantahin ko muna yan. Then, paglanta na, ipopold ko siya ng maliit. And then, ipapasok ko sa dulo ng saging. Saka ko siya lulunukin. Dahil pag hindi ko ginawa yon, hindi ko malulunok. Sobrang pait niyan, guys. Ayan. At meron akong mangga. Ayan. Bagong harvest yan sila. At meron akong harvest, napakabintog. Ayan, maliit lang siya pero sobrang bintog. Sana ganito na lahat kabintog. Pero ang bagal nilang bumintog ngayon, hindi ko alam kung bakit. So anyway, mag-coffee na tayo at magtanim na tayo ng gumamela. Alam nyo guys,
morning pagkakapasok ng aking bagets. Liligpitin ko muna yung mga pinagkainan niya, mga pinaglutuan ko ng breakfast niya, and then magdidilig ako ng isang side lang muna ng garden. Dito lang muna sa loob ng garden sa may labahan ko. Maya-maya naman yung sa terrace. And then last kong gagawin yun guys, dun sa pinakang labas malapit sa road, sa harap ng bahay. Ang bahay ko guys, palibot ng halaman at yun lang ang kaligayahan ko. So sabi nila, baka may ahas. Hindi magkakaroon ng ahas yung halaman ko kasi malinis ang ilalim niyan. Hindi katulad ng bahay ng iba dyan. Tatatlong kimbot lang, hindi pa malinis. Tatatlong kimbot lang, tinitirhan pa ng bahay ng ahas. Guys, saka alam nyo ba, yung bahay na tinitirhan ng ahas, ibig sabihin yung may-ari sinungaling. Yung bahay na tinitirhan ng ahas, ibig sabihin yung may-ari may pagka-demonic characters na natuturn sa attitudes. Yes, naniniwala ako dyan guys. Kasi meron ako naging bisita 2 years ago na yata yon. Dala-dala niya yung kanyang pamangkin. Yung pamangkin niya napaka-maldita. Pinag-aaral ng kapatid, and then may gana pa siyang siraan yung kapatid, may gana pa siya magpalayas-layas. Wala naman iba sinasabi sa kanya yung kapatid niya, kung hindi sa kapakanan niya, i-value yung pinaghirapan ng kapatid, dahil mahirap nga naman magpaaral. Relate ako dyan, dahil nagpaaral ako from 0 to Z ang aking mga anak hanggang makapag-degree ang aking mga pamangkin, no? So relate ako kung gaano kahirap magpaaral. So nakaka-relate ako sa kapatid ng bata na yon. And then napakamaldita niya. Dala-dala siya dito ng bisita ko. Biglang nagkaroon ng ahas sa garahe namin. So nagtaka ako, all of a sudden nagkaroon ng ahas. Dahil itong bata na to salbahe, di ba? So ang bahay, naniniwala ako, magkakaroon niya ng ahas kung ang tao na nakatira ay salbahe. May pagka-demonic, evil doer, no? Pero kung mabait ka, makajus ka, lagi mong pinipray na, Lord, huwag niyo pong hayaan na may mag-grow na demonic spirit dito sa loob ng pamamahay namin. Lagi niyo pong i-cast out ang lahat ng mga kadiliman, kabigatan, problem, sickness, sadness, and anxiety, such as mga hindi pagkakaunawaan, no? So, lagi nyo ring i-include sa inyong prayer na God will always rebuke every curse inside our home and replace it with abundance, blessings, and prosperity with tranquility. So, pag laging yan ang pinipray natin, at lagi nating hingin kay God na i-shower niya tayo ng abundance, blessings, kasama ang ating mga family member. Guys, alam nyo ba na napakagaan ang buhay? Yes. Pag ako ay nagpipray, hindi lang sarili ko, hindi lang family member ko, kasama kayo. Yes. Like kung pinipray na kayong lahat na mga kapatid ko sa social media, hindi man tayo magkakakilala, hindi ko man kayo nakikita personally, text lang or suporta lang sa comment and share ko kayo nararamdaman. Pero lahat kayo ay kasama sa prayer ko na kung ano yung blessings na nare-receive ko from above, you all guys will receive it too. And like ko rin pinipray na you all guys, all of us, God will bless us a good health. Yes. For always. So, lagi nating ugaliin na pag tayo ay nagpipray, hindi lang sarili natin, hindi lang family member at buong mundo. Kung hindi buong mundo. Napakagaan sa pakiramdam pag yung marunong tayo mag-pray sa ibang tao. And pag nakikita natin na mayroong isang tao na nag-i-struggle sa buhay, pag-pray natin na makaahon siya sa kahirapan at kung ano man yung curse na nag-circulate sa buhay niya, God will cast it away and replace it with abundance blessings. And ano man yung pagkakasala niya, nakakalimot man siya sa Panginoon, lagi natin hingin kay God na haplusin ni God ang puso niya, pasukin ni God ang puso niya. Nothing for the instant. Hindi man ganun kabilis na magkakaroon ng result yung prayer natin, but of course one of these days it will be happen. Naniniwala ako dyan guys. Alam nyo ba guys, ako talagang I entrust
to our Lord Jesus everything in my life. You know why? Kung anong meron ako ngayon, kung ano ako ngayon, that is because of the Lord. And I wouldn't be imagine my life without God in my life. Yes. At sa buhay ko, like kung hinihingi kay God, nabalato na lang niya sa akin, sa aming mag-anak, sa aking mga anak, sa aking pamilya, yung lakas ng pangangatawan naming lahat, lakas ng pangangatawan ko. At hinihingi ko rin kay God, pag dumating na sa point na kukunin na niya ako, kunin na lang niya ako na matutulog na ako. Huwag na ako magkasakit pa. Kasi kung ano yung mga napundar ko, ayokong magagalaw ko ito just because I want to extend my life. Ano man yung mga na-provide ko, gusto kong iwan ito sa aking mga anak, sa aking family. Ayokong pagkakagastusan pa ako ng mga anak ko, ayokong magpapabigat pa ako sa mga anak ko. And hopefully, God will bless my wish. And ganun din sa inyo. I love you all guys and thanks for watching. Stay safe everyone. Tita Wena always saying, don't forget to keep loving one another. I love you all. God bless.